na gagawin natin, syempre, mag-analyze muna tayo ng kanyang hair bago tayo mag-start mag-reband. Kung mapapansin nyo, super dry na ang kanyang hair. Wala na rin siyang shape. Kulot ang kanyang hair. Base sa aking analyze, mag-reband tayo, mag-haircut, at syempre kailangan niya ng treatment upang mag-glow ang kanyang hair. Kaya panoorin nyo hanggang dulo upang mapanood nyo ang result ng ating ginagawa. Mga bago pa lang sa aking YouTube channel, ano pa hinihintay nyo? Mag-subscribe na kay Lola Kikay na magpapahuli para laging update sa aking mga kakikayan pagdating sa pagpapaganda ng hair. So yan, start na po tayo mag-haircut. Mabawasan na rin ang mga dry hair sa dulo-dulo at gusto niya na bahagyang medyo maiksi ang kanyang hair. Magka-shape na rin ang kanyang hair at pag-reband natin ay maging maganda ang bagsak. Pagkatapos natin siya magupitan, another sectioning. Ting paalala, alam niyo ba na napakahalaga na maayos dapat lagi ang ating pagsisectioning? Dahil kapag maayos po ang pagsisectioning natin sa hair ng ating mga client, tulong to upang magpantay-pantay ang pagpahid natin ng gamot na pang-reband sa bawat hibla ng buhok ng ating kliyente. Para sa safety protection natin mga hairdresser, syempre don't forget na kailangan natin mag-gloves. Ang mga gamot na pang-reband ay medyo matapang. Proceed na po tayo sa step 1. Ang ating gagamitin, Bremod Keratin Silky Straight Rebanding. Lagi po nating i-double check kung rebanding number 1 o rebanding number 2 ang ating gagamitin. Dahil pwede po tayong malito dahil pareho po ang kulay ng rebanding 1 at rebanding number 2. Kaya po sa totoo lang na talagang napakahaba ng oras ang i-google natin sa pagre-reband. Huwag nating madaliin haba ng pasensya upang hindi po tayo magkamali. Kaya isa na rin pong mga kadahilanan kung bakit medyo pricey po ang pagre-reband. Sa pag-a-apply natin ng rebanding number 1, hagyang kumuha ng manipis na buhok. Pagkapahid natin ng rebanding number 1, hagyang i-massage natin. Malaking tulong po kasi ang pagmamassage upang maabsorb ng bawat hibla ng buhok ng ating kliyente. At maging mabusisi, talas ng mata, makakasiguro tayo na bawat hibla ay nalapatan ng gamot. Diretso lang hanggang sa matapos natin ang kabuuan ng buhok ng ating kliyente. Habang pinapanood nyo ang aking ginagawa, ano pa hinihintay na mga hindi pa nakaka-subscribe kay Lola Kikay? Mag-subscribe na rin po kayo para laging update sa aking mga kakikayan ni Lola Kikay. So hayan, patapos na po tayo sa pagpapahid ng rebanding number 1. Ayan, tapos na natin pahira ng kabuuan ng kanyang hair. So wait lang tayo ng 25 minutes to 30 minutes. After 25 minutes, i-start na po tayo mag-strand test. Sa pag-strand test, natin malalaman kung okay na o luto na ang kanyang hair. Hindi po pwedeng lumabis o kumulang ang babad ng gamot na pang-rebanding number 1. Kaya napakahalaga po ang oras. Bababad ng buhok sa ating kliyente ng gamot na pang-rebanding number 1. Po ay tama, sakto, akma ang oras. Kung sa palagay nyo sa pag-strand test nyo ay hindi pa luto, magdagdag pa ng babad ng 5 or 10 minutes hanggang sa maluto ang buhok ng ating kliyente. Buhok ng aking kliyente, umabot din siya ng mahigit 1 oras na pagkakababa ng rebanding number 1. Ito na anawan na natin ang buhok ng ating kliyente. I-blower lang natin ang buhok ng ating kliyente ng 100% na tuyong-tuyo. Ang paglapat ng ating plancha sa kanyang buhok ay hindi siya mapasok. Sa pagpaplantya naman ng buhok, yang kumuha ng manipis na buhok, masinsil na plantyahin ang bawat hibla ng buhok. Haba ng pasensya, tamang akba ng init ng plancha na lalapat sa bawat hibla ng buhok ng ating kliyente upang maganda ang kalalabasan ng ating mga ginagawa sa pagre-reband. Diretso lang hanggang sa matapos natin ang kabuuan ng buhok ng ating kliyente. So haya, malapit na po nating matapos ang pagpaplantya ng buhok ng ating kliyente. At pagkatapos natin plantsahin ang buhok ng ating kliyente, palamigin lang natin ng 5 to 10 minutes bago tayo mag-proceed sa rebanding number 2. After natin mapalamig ang buhok ng ating kliyente, proceed na po tayo sa rebanding number 2. Bremod Keratin Silky Straight Rebanding number 2. Ayan, step 2 na po tayo using rebanding number 2. Ayan, bago tayo magpahid ng rebanding number 2, is-sectioning po muna natin ang kanyang hair. Maayos natin malalapatan ng gamot na pang rebanding number 2 ang bawat hibla ng buhok ng ating kliyente.
After natin ma-sectioning ang buhok ng ating kliyente, start na po tayo magpahid ng rebonding number 2. At kung paano ang pag-a-apply at pagpapahid natin ng gamot na pang-rebond sa ating buhok ng ating kliyente ay ganun din po sa procedure na ginawa natin sa rebonding number 1. Kumuha ng bahagyang manipis na buhok, masinsil na pahira ng bawat hibla ng buhok ng ating kliyente. Siguraduhin po natin na maayos na mapahira ng rebonding number 2 ang bawat hibla ng buhok ng ating kliyente. Malaking bagay po kasi ang gamot na rebonding number 2. Ito po ang maglalak upang hindi na bumalik sa pagkakakulot ang buhok ng ating kliyente. Kaya haba ng pasensya at maging matyaga sa ating mga ginagawa upang maganda ang kalalabasan ng ating pagre-rebond. So hayan, dire-diretso lang ang pagpapahid ng gamot na rebonding number 2 hanggang sa matapos po natin ang kabuuan ng buhok ng ating kliyente. At pagkatapos po natin mapahiran ang kabuuan ng buhok ng ating kliyente ng rebonding number 2, lang tayo ng 25 minutes to 30 minutes. So ayan, after 25 minutes, ayan, inalawan na po natin ang buhok ng ating kliyente. I-blow dry lang po natin 70 to 80% dahil magpuproceed naman po tayo sa treatment ng buhok ng ating kliyente. Kaya ito po ang gagamitin nating treatment sa ating buhok na ating kliyente, Keraban Brazilian Botox. Hagyang magsali ng gamot ng treatment. Madali naman po magdagdag. Medyo matapang po at masangsang ang amoy ng mga gamot na pan-treatment. Pero tanongin din po ang kliyente kung kaya niya po ang amoy. Medyo masakit po kasi sa ilong at kung hindi naman po kaya ay paggamitin po ng mask na rin po sa proteksyon ng ating kliyente. Kaya dire-diretso lang po ang pagpapahid ng treatment sa buhok ng ating kliyente. Hindi niyo pong tatandaan pag kayo po ay nagpa-rebond, dapat po ay magpa-treatment. Hindi po maiiwasan talaga na mag-dry at madamage ang ating hair sa pagpa-plancha na ginagamit sa ating buhok. Napakalaking tulong po na mag-treatment ng buhok upang mapanatiling maganda, shiny at malambot ang ating hair. After natin mapahira ng kabuuan ng buhok ng ating kliyente, maghintay lang po tayo ng 30 to 45 minutes ng pagbababad ng treatment sa kanyang hair. After ng 45 minutes, i-blow dry at isil ng plancha pang mag-long last ang ginamit nating treatment sa kanyang hair. Tapos na po ang ating pagre-rebond. Sa mga hindi pa po nakasubscribe kay Lola Kikay, just subscribe na po kay Lola Kikay. Huwag pahuli pagdating sa kakikaya at pagpapaganda ng hair. At sa mga beloved subscriber ko at supporter ko na patuloy sumusuporta mula noon hanggang ngayon, maraming salamat at mapagpalang araw po sa ating lahat. Bye-bye, babush! Ako po si Lola Kikay. Kung ang hilig niyo po ay pagpapaganda at kakikayan, bisitahin niyo lang ang aking YouTube channel. Dahil ang aking mga content ay nagbibigay ng mga tips, tutorial at iba pa. Tara, mag-subscribe na kay Lola